Isa na namang magandang araw sa ating lahat. Maayong adlaw na pud kanatong tanan, mga kahigalaan. Kamusta kayo? Isang linggo na naman pala ang lumipas at thanks God ay andito pa rin tayo. So for today's video ay magluluto tayo ng ulam na sabaw pa lang ay extra rice na kaagad. Ito ay pork steak. So first na ginawa ko dito ay binabad ko muna ang karne ng baboy kasi as usual, frozen ang nabili ko sa supermarket. So, ayan, while na hinihintay ko na mag-defrost ang aking karne, ay niready ko na din ang mga sangkap. Inumpisahan ko ito sa pagdikdik ng pepper. Ayan, naka-LL. Luwag-luwag na yung yours truly. Nakabila na din sa wakas ng Almeres. Niroroll ko lang pala ang lemon para madami tayong makuhang katas. At ginamitan ko rin ito ng aking paraphernalia o yung squeezer para na masala at the same time ang mga buto dahil kapag may nakaligtaan kayo at nasali sa pagluto ay mapait ito. At ayan, ready na kaagad ang aking karne kasi ang binabad kong tubig nito ay hinaluan ko ng mainit para mapabilis ang pag-defrost. Yung aking karne ay pinaon ko muna o tininderize ko kasi gusto ko na mapabilis ang aking pagluluto. Pero actually, sakat ng aking karne ay pwede nang hindi. Pero since na OA ako at gusto ko mapatunayan na mabilis pa ako sa alas 4 ay ayan, ging tudtud na ako. Char. So, ready na for marination ang aking karne. Nilagyan ko lang ito ng soy sauce, ng oyster sauce, ng lemon juice, at yung freshly ground na black pepper. Lemon pala ang gamit ko kasi mas hamak na mahal ang kalamansi sa area ko kaysa sa lemon, which is kabaliktaran sa Pilipinas, no? At haluin lang natin itong mabuti na ma-evenly distribute ang ating marination sa mga karne. At tinakpan ko lang ito ng cling wrap. Minarinate ko lang ito ng mga about 30 minutes kasi manipis naman ang aking karne. So, nanunuot na kaagad ang lasa niyan. At habang hinihintay ko ang 30 minutes na pag-marinate ng karne, ay banat na din sa iba pang mga hihiwain. Alam niyo ba na kapag always may handaan sa amin, hindi nawawala ang pork steak. Maliban sa madali lang itong gawin, konti lang din ang sangkap na kakailanganin, which is less gastos na din, di ba? So gaya nito, mayroon lang tayong bawang. Ang ginawa ko dito sa bawang ay hiniwa ko lang ito ng pinong-pino. At gamit ko din pala dito ay yellow onion na sabi nila. Pero brown man ang balat nito, no? At puti ang loob. Ewan ko bakit yellow onion ang tawag. Onion ang tawag sa bagay. Yung red onion nga purple, di ba, Char? So, hiniwa ko lang pala ito ng pabilog. Parang onion rings ba? At hinimahimay ko ng yung magagandang circle at yung mga malalaki, hiniwalay ko sila kasi yung mga maliliit at hindi masyadong mga kagandahan ay gagamitin ko sa pagisa at ang mga malalaki at mga pretty ay itatoppings ko naman. At ayan, lumipas na rin ang 30 minutes. Ready na for frying ang aking karne. But before that, pinapatiktik ko muna ito ng mabuti para naman hindi mag-Happy New Year ang aming kusina sa putukan at talsikan, 'di ba? Kasi pag may tubig yung iyong karne ay magpipitik-pitik 'yan, oh, 'di ba? At ito na nga, inumpisahan ko na nga ang pagprito. Cooking oil lang yan sa pan at siguraduhin mainit ang inyong mantika bago ilagay ang karne para hindi siya dumikit. At ayan, mainit na nga ang aking mantika, kaya start the prito na. Actually, sa bahay namin, hindi ginagawa ng tatay ko ang ganitong process. Dire-diretso lang yun sila, gisa tapos ilunod na kaagad yung karne, which is okay din naman yun. While ako, piniprito ko muna ang karne para may texture ang karne ko. So, hinayaan ko lang dito na mag-brown at mag-caramelize. Baliktarin nyo din, no? At huwag matakot na medyo matusta at medyo may sunog-sunog ang mga gilid ng inyong pan kasi flavoring mo din yan. Kapag nilagyan mo yan ng tubig mamaya, ay mahalo na yan sa sauce. At ayan, tinuloy ko lang din na prituhin ang the rest of the carne, hamburguera, taglish. At ayan, ready na din ang second batch na prenito ko. In the same pan, binawasan ko lang ng konting mantika ito kasi medyo napadami.
dito na din ako maggigisa. So, bawang at sibuyas lang ito at saka ibalik ang mga karne na naprito na. At ilalagay din natin dito yung marinade kanina at dagdagan lang natin ng tubig. So, ayan. Let it simmer lang hanggang na maluto ang karne. So, hayaan lang muna ito na magkulo-kulo. At ito-check nyo din kasi baka mahubsa naman ang tubig, no? At ayan, nag-reduce na din ng kaunti ang sabaw. At since nung tinikman ko, nakulangan ako sa lasa, kaya tinimplahan ko lang ulit ng the same na panimpla kanina sa pag-marinate. Konting tuyo lang, oyster sauce, asin, at asukal na pambalansi ng asim. Ang habol na lasa natin dito ay yung nag-aagaw ang alat, asim, at tamis. Hindi masyadong tamisan ha. Basta yung balanse lang dapat sila. At ayan, hinalo ko na din dito yung sibuyas. At the same time ay pinatay ko na din ang apoy. So basically, ang magluluto na lang ng sibuyas natin dito ay ang steam niya. At isang halo lang ay ready na ang pork steak. O diba? Bongga. Extra rice please. Char. So, that's all for today. Kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget naman to like, to share, to subscribe, at comment down below na din. So, hanggang sa muli, it's me, Juvie again. Thank you for watching. Bye!